Ako ngayon ay nasa isang maliit na kusina sa Lipa, Batangas, nagtitimpla ng tradisyonal na tsaang herbal mula sa Netherlands. Sa labas ng bintana, sumisikat ang araw, at ang aking dalawang anak ay nagtatawanan at naglalaro sa sala, isang mapayapang hapon. Ngunit sa tuwing nalalanghap ko ang bango ng tsaang ito, naaalala ko ang madaling araw na iyon. Ang mga larawan sa aking cellphone ng isang binahang komunidad sa tabi ng kanal sa Amsterdam, ang gumuho naming tahanan, at ang umiiyak na tinig ng aking ina na tumatawag sa aking pangalan. Nang araw na iyon, ang aking asawa ang unang kumuha ng aming passbook. Ilang taon naming inipon ang perang iyon para makapagpatayo ng sarili naming bahay dito sa Pilipinas. Ngunit walang pag-aalinlangan niyang sinabi na unahin muna naming itayong muli ang bahay ng aking mga magulang. Sobrang konsensya ang naramdaman ko na halos hindi ako makahinga, at sa kagustuhan kong masuklian ang kanyang wagas na pagmamahal, pinilit ko ang aking sarili hanggang sa bumagsak at naisugod sa ospital. Ngunit ang sinabi sa akin ng doktor ay muling nagpabago sa takbo ng aking buhay. Paano nga ba ako, isang 23 taong gulang na dayuhang asawa mula sa Netherlands, ay nakarating sa kinalalagyan ko ngayon? Ang kwentong ito ay isang muling pagsasalaysay. Ang iyong pag-subscribe at pag-like ay magdadala ng swerte. I-comment kung saan ka nanonood. Ako si Annelies, isinilang at lumaki sa lumang distrito ng Amsterdam sa Netherlands. Noong taong iyon, sa edad na 22, ako ay isang local tour guide para sa mga dayuhang turista. Araw-araw alas 7 ng umaga, nakatayo ako sa harap ng tour office malapit sa isang abalang kanal. Gamit ang pinaghalong Ingles at Dutch, ikinukwento ko ang kasaysayan ng mga eskinita, nagre-rekomenda ng mga kainan, at kumukuha ng litrato. Hindi malaki ang kita, ngunit mahal ko ang trabaho ko. Ipinagmamalaki kong ibida ang aking bayan sa mga taong galing sa malalayong lugar. Ang aming bahay ay nasa dulo ng isang komunidad sa tabi ng kanal. Ang aking ama ay may maliit na paggawaan ng bisikleta, at ang aking ina ay nagtitinda ng mga bulaklak sa palengke. Hindi kami mayaman, ngunit masaya kami. Mahigit kalahati ng sahod ko buwan-buwan ay ibinibigay ko sa kanila. Nais kong magkaroon sila ng maginhawang buhay, ngunit ang pinsan kong si Katrina ay laging may nasasabi tungkol sa akin. Sinasabi niya sa likuran ko na maganda lang ako kaya masuwerte sa buhay. Si Katrina ay 31 taong gulang at may-ari ng isang souvenir shop. Siya ang naunang nakipag-ugnayan sa mga dayuhan. Ngunit mas hinahanap ako ng mga turista at tila hindi niya iyon gusto. Isang araw sinabi niya, "Sa kakahabol mo sa mga dayuhang lalaki, iiwan ka lang din yan." Hindi ako sumagot, ayoko makipag-away sa kanya. Ang tag-araw sa Amsterdam ay may dalang kakaibang init at halumigmig. Ang mamasamasang hangin ay dumidikit sa aking balat at araw-araw akong basang-basa sa pawis habang naglalakad sa mga eskinita. Ngunit isang araw noong Mayo, dumating ang taong magpapabago sa aking buhay. Sa isang grupo ng mga turistang Pilipino, may isang lalaking nakakuha ng aking pansin. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang 30s, tahimik at magalang. Habang maingay na nag-uusap ang iba, tahimik siyang nakikinig sa aking mga paliwanag. Nagtaka ako kung sino siya at kung bakit siya laging nag-iisa. Pagkatapos ng tour, lumapit siya. "Salamat. Dahil sa paliwanag mo, mas lalo kong nagustuhan ang Amsterdam." Bagamat pautal-utal ang kanya ng Dutch, ramdam ko ang kanyang sinseridad. Ngumiti ako at sumagot, "Walang anuman, bumalik ka ulit." At bumalik nga siya kinabukasan. At sa susunod na araw, at sa mga sumunod pa, iba-ibang tour ang kanyang kinukuha. Ngunit alam ko na, hindi ang tour ang kanyang pinupunta, kundi ako. Makalipas ang isang linggo, nagtanong siya, "Pwede ba tayong maghapunan?" Nag-alinlangan ako. Maingat ako sa pakikipagkita sa mga kliyente sa labas ng trabaho. Ngunit seryoso ang kanyang mga mata. "Kung okay lang sa'yo, huwag kang mag-alala, kung hindi." Tumango ako. "Sige." Nang gabing iyon, dinala ko siya sa isang maliit na kainan na paborito ng mga lokal, malayo sa mga lugar na puntahan ng turista. Nahihirapan siyang gumamit ng tinidor at kutsilyo para kainin ang stampot, isang pagkaing Dutch, at natawa siya. Masarap. Ito ang tunay na lasa ng Amsterdam. Natawa rin ako. Mas masarap kaysa sa mga pagkain sa tourist spots, hindi ba? Doon kami nagkuwentuhan. Ang pangalan niya ay Mateo Santos. Isang negosyante mula sa Pilipinas na pansamantalang naka-assign sa Netherlands, taga Lipa City. Batangas daw siya, hindi sa Maynila. Lumaki siya sa isang tahimik na lugar at kasama na lang sa buhay ang kanyang ama. "Ang iyong ina?" Maingat kong tanong. Pumanaw na siya.
10 taong gulang ako noon, malungkot na sabi ni Mateo. Hindi na ako nagtanong pa. Sa halip, ako naman ang nagkuwento. Tungkol sa aking mga magulang, sa aming bahay sa tabi ng kanal, sa trabaho ko bilang tour guide, at maging sa pinsan kong si Katrina. Nakinig si Mateo nang hindi pinuputol ang aking sinasabi. Pauwi ng gabing iyon, kakaiba ang aking pakiramdam. Bumibilis ang tibok ng aking puso. Gusto ko siyang makitang muli. Ngunit pag-ibig na kaya ito? Mananatili si Mateo sa Amsterdam ng 3 buwan pa. Halos araw-araw kaming nagkikita. Pagkatapos ng trabaho, sabay kaming maghahapunan at maglalakad sa tabi ng kanal. Hindi pala salita si Mateo, ngunit ipinapakita niya ang kanyang nararamdaman sa gawa. Kapag umuulan, dinadalhan niya ako ng payong sa trabaho. Kapag mukha akong pagod, siya ang nagdadala ng aking bag. Isang araw, ipinakilala ko si Mateo sa aking mga magulang. Sa simula, nag-aalala ang aking ama. Bakit masyadong mabait ang dayuhang iyan sa anak natin? Ngunit nang bumati si Mateo sa pautal-utal na Dutch, tumulong sa pag-aayos ng bisikleta ng aking ama at binilhan ng mga bulaklak ang aking ina, unti-unti siyang napalapit sa kanila. Sabi ng aking ina, mabait ang mga mata ng lalaking iyan. Mukhang seryoso siya sa'yo. 1 linggo bago matapos ang assignment ni Mateo, dinala niya ako sa isang tulay sa ibabaw ng kanal habang papalubog ang araw. Kumalat ang pulang kulay sa kalangitan. Annalise, sabi ni Mateo habang hawak ang aking kamay. Kailangan ko nang bumalik sa Pilipinas. Pero ayokong iwan ka. Parang huminto ang pagtibok ng aking puso. Pakasalan mo ako. Sumama ka sa akin sa Pilipinas. Napaiyak ako. Hindi ko alam kung sa tuwa o sa takot. Pero, hindi ako marunong magtagalog. At wala akong alam sa buhay sa Pilipinas. Okay lang yan. Tutulungan kita. Dahan-dahan matututunan mo rin. Ang mga magulang mo, okay lang ba sa kanila na dayuhan ako? Mabait ang tatay ko. Kung mahal ka niya, tatanggapin ka niya. Tumango ako. Oo, papakasalan kita, Mateo. Niyakap ako ni Mateo. Tuluyan nang lumubog ang araw. Nang gabing iyon, sinabi ko sa aking mga magulang. Matagal na hindi nagsalita ang aking ama bago nagtanong, mahal mo ba talaga ang lalaking iyan? Opo, pa. Hindi ka ba malulungkot sa Pilipinas? Nandyan naman po si Mateo. Lumapit ang aking ina, umiiyak. Ang anak namin magiging Pilipino na. Umiyak na rin ako. Natatakot akong iwan ang aking mga magulang. Pero kasama si Mateo, pakiramdam ko ay kaya ko. Pagkalipas ng 3 buwan, ikinasal kami. Isang simpleng seremonya sa City Hall at isang hapunan kasama ang aming pamilya. Dumating din si Katrina. Binati niya ako ng congratulations, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Akala mo ba magiging maganda ang buhay mo sa Pilipinas? Mahihirapan ka lang at babalik ka rin dito, hindi ako sumagot. Ayoko ng gulo. Pagkaraan ng 1 buwan, sumakay ako ng eroplano papuntang Pilipinas. Hinatid ako ng aking mga magulang sa airport. Ang aking ina ay humagulgol. Tumawag ka palagi ha? Huwag kang magkakasakit. Opo ma, huwag po kayong mag-alala. Tinapik lang ng aking ama ang aking balikat. Umalis ang eroplano. Paliit ng paliit ang tanawin ng Amsterdam mula sa bintana. Umiyak ako. Natatakot ako sa pagpunta sa isang dayuhang bansa. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayo. Pagkalipas ng mahigit 15 oras, lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport. Malaki at magulo ang paliparan. Mabilis maglakad ang mga tao at mabilis ang kanilang pagsasalita ng Tagalog. Kinabahan ako. Sinalubong kami ng ama ni Mateo, si Mang Lito. Mga 66 taong gulang, matangkad at tahimik. Tuloy kayo. Mahaba ang biyahe ninyo. Binuhat ni Mang Lito ang aking mga gamit. Sa pautal-utal na Tagalog, bumati ako. Magandang gabi po, Itay. Aba, marunong ka na pala. Huwag kang mag-alala, matututo ka rin. Sumakay kami ng sasakyan papuntang Lipa City, Batangas. Halos 2 oras ang biyahe. Ang tanawin sa labas ay ibang-iba sa Amsterdam. Malalapad na kalsada, matataas na gusali at mga taniman. Ngunit lahat ay bago sa akin. Gabi na nang makarating kami sa kanilang bahay. Isang maliit na bungalow, may puno ng santol sa bakuran at mga halaman sa tabi ng gate. Ito ang bahay natin, nakangiting sabi ni Mateo. Bahay mo na rin ito. Pumasok ako sa loob. Sinalubong ako ng mainit na hangin. Naghanda ng hapunan si Mang Lito, sinigang na baboy, pritong isda, at adobong kangkong. Kakaiba ang amoy ngunit ramdam ko ang pag-aasikaso.
Kain na, siguradong pagod ka sa biyahe. Kumuha ako ng kutsara at tinidor. Nang matikman ko ang sinigang, napangiwi ako sa asim at alat, ngunit nilunok ko ito. Nakatingin sa akin si Mang Lito. Masarap po, sabi ko. Ngumiti si Mang Lito. Naku, halata namang hindi ka sanay. Ayos lang yan, masasanay ka rin. Nang gabing iyon, natulog kami ni Mateo sa isang maliit na kwarto. Kakaibang kumot, kakaibang amoy, kakaibang mga tunog. Hindi ako makatulog. Sa labas, umiihip ang mainit na hangin ng tag-ulan. Mas maalinsangan kaysa sa Amsterdam. Niyakap ako ni Mateo. Nahihirapan ka ba? Kaunti. Okay lang yan, nandito naman ako. Umiyak ako sa kanyang bisig. Namiss ko ang aking bayan. Namiss ko ang aking mga magulang. Ngunit kasabay nito, nangako ako sa sarili ko. Kailangan ko mag-adjust. Hindi ko dapat biguin si Mateo. Kaya ko kayang mabuhay sa Pilipinas? Ang buhay sa Pilipinas ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Paggising ko sa umaga, ang mainit at mga alinsangang hangin ang unang bumubungad sa aking mukha. Isang init na hindi ko naranasan sa Amsterdam. Ang paggamit ng tabo sa banyo, pagluluto ng sinangag at paghuhugas ng bigas, lahat ay bago sa akin. Si Mang Lito ay hindi pala salita, ngunit palagi siyang nagmamasid. Kapag nakikita niyang nahihirapan akong maghugas ng plato, tuturuan niya ako. Kapag sinasabi kong masyadong maasim ang sinigang, ipinagluluto niya ako ng tinola. Isang araw itinuro ni Mang Lito ang isang maliit na espasyo sa likod bahay. Ikaw na ang bahala diyan. Kung namimiss mo ang bayan ninyo, magtanim ka ng mga gulay o bulaklak galing sa Netherlands. Naantig ako. Salamat po, Itay. Walang anuman. Anak na rin kita. Si Mateo ay maagang umaalis araw-araw at gabi na kung umuwi. Abala siya sa kanyang negosyo. Madalas akong mag-isa sa bahay. Noong una, nababagot ako. Dahil hirap pa ako sa Tagalog, mahirap makipag-usap sa mga kapitbahay. Sa palengke, kinakausap ako ng mga ale, ngunit hindi ko sila maintindihan. Taga saan ka, Ineng? Netherlands po. Aba, ang layo naman. Kayod day. Mababait ang mga tao. Ngunit malungkot ako. Namimiss ko ang aking mga magulang, ang mga kanal ng Amsterdam at ang amoy ng sariwang stroopwafels. Gabi-gabi akong tumatawag sa aking mga magulang. Ma, okay lang po ako, huwag kayong mag-alala. Hindi ka ba nahihirapan talaga? Opo, mabait naman po si Itay at si Mateo. Isang kasinungalingan. Nahihirapan ako, pero ayokong mag-alala sila. Pagkalipas ng 3 buwan, nagsimula akong mag-aral ng Tagalog. May libreng klase sa community center. Marami ring ibang dayuhang asawa doon galing sa China, Amerika at Japan. Lahat sila, tulad ko, ay napangasawa ng Pilipino. Kumusta ang buhay dito? Tanong ng isang babaeng galing sa Japan. Mahirap, lalo na ang salita. Ako rin, pero masasanay din tayo. Kailangan lang ng panahon. Nag-aral ako ng mabuti. Isinusulat ko ang mga salita at grammar sa isang notebook. Pag-uwi ni Mateo, nagpa-practice kami. Anong ginawa mo ngayon? Nag-aral ako ng Tagalog. Pinuri ako ng teacher. Magaling! Matalino talaga ang analyst ko. Laging sumusuporta si Mateo. Ngunit dumating ang isang problema. Dumalaw ang pinsan ni Mateo, si Marites. 42 taong gulang at isang real estate broker sa kalapit na bayan. Mula pa lang sa unang pagkikita namin, tinitingnan na ako ni Marites mula ulo hanggang paa. Naku, ang bata naman pala nito. Opo, Ate Marites. Mateo, sigurado ka ba dyan sa pinakasalan mong bata? Hindi naging komportable si Mateo. Ayos lang po kami, ate. Huwag na po kayong mag-alala. Paano ako hindi mag-aalala? Alam mo namang kapag dayuhan ang napangasawa, nauubos ang pera ng pamilya. Natigilan ako. Tumingin sa akin si Marites. Annalise, gaano ka nakatagal dito? 3 buwan po. Marunong ka na bang magtagalog? Kaunti pa lang po. Kung ganoon hindi ka pa makakapagtrabaho, umaasa ka lang kay Mateo. Wala akong masabi. Sumingit si Mang Lito. Marites, tama na yan. Asawa na ng anak ko si Annalise. Tay, nag-aalala lang naman ako. Nag-iipon si Mateo, di ba? Para makabili ng lupa at makapagpatayo ng bahay. Paano siya makakapagpatayo ng bahay kung aalagaan niya yung asawa niyang dayuhan? Diskarte na ni Mateo yan. Hay nako, ang hirap niyong kausap. Gabi na umalis si Marites, ngunit mabigat ang aking dibdib. Pabigat nga ba talaga ako kay Mateo? Gabi, tinanong ko si Mateo. Mateo, pasensya na ha. Baka tama si Ate Marites. Ano ka ba? Ganoon lang talaga yun magsalita. Huwag mo siyang pansinin.
Pero dahil sa akin, baka matagalan pa bago kayo makapagpatayo ng bahay. Niyakap ako ni Mateo. Annalise, ikaw ang lahat sa akin. Ang bahay pwede namang ipagpaliban. Ang importante, ikaw. Umiyak ako. Nagpapasalamat ako, ngunit kasabay nito, nahihiya ako. Nang gabing iyon, nangako ako sa sarili ko. Kailangan kong bilisan ang pag-aaral ng Tagalog para makapagtrabaho. Hindi ako dapat maging pabigat kay Mateo. Ngunit hindi ko alam na may ibang plano ang tadhana para sa akin. Makalipas ang 6 na buwan ng pag-aaral ng Tagalog, nakahanap ako ng trabaho sa isang lokal na kainan na naghahain ng mga pagkaing Pilipino at konting pagkaing banyaga. Ako, ang kitchen assistant. Hindi malaki ang sahod, pero masaya ako. Ito ang unang perang pinaghirapan ko. Tumutol si Mateo. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo. Pwede namang dahan-dahan. Okay lang ako. Gusto ko ring kumita ng pera. Sumang-ayon si Mang Lito, mas mabuti ang nagtatrabaho. Dapat laging may ginagawa ang tao. Gumigising ako ng 6:00 ng umaga para pumasok. Naghahanda ng mga sangkap, naghuhugas ng pinggan, naglilinis. Mahirap pero sulit. Nang matanggap ko ang unang sahod ko, naiyak ako. Amay na 2,000. Maliit na halaga, pero para sa akin, napakalaki na nito. Ibinigay ko ang kalahati kay Mateo para sa pagpapatayo ng bahay natin. Annalise, pera mo yan. Bakit mo ibinibigay sa akin? Pera natin ito, sabay tayong mag-ipon. Mahigpit akong niyakap ni Mateo. Salamat, maraming salamat. Masaya ako. Kahit maliit na halaga, nakakatulong ako sa pangarap ni Mateo. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. Noong Mayo ng taong iyon, isang hindi inaasahang sama ng panahon ang tumama sa Amsterdam. Nagulat ang balita ng malawakang pagbaha sa Netherlands. Nag-alala ako at tinawagan ang aking ina. Ma, okay lang po kayo? Oo anak, okay pa naman. Malakas lang ang ulan. Mag-ingat po kayo. Baka umapaw ang mga kanal. Sige anak, huwag kang mag-alala. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ko ulit ang aking ina. Hindi makontak ang telepono. 1, 2, 3 beses. Walang sumasagot. Kinabahan ako. Gabi nanood ako ng balita. Malawak ang pagbaha sa Amsterdam. Daan-daang bahay. Lubog. Ipinakita sa screen ang komunidad sa tabi ng kanal kung saan kami nakatira. Ang putik na tubig ay abot na sa mga bubong ng bahay. Ang mga tao ay inililikas gamit ang mga bangka. Parang huminto ang mundo ko. Mateo, ang bahay namin. Nandoon ang bahay namin. Niyakap ako ni Mateo. Huminahon ka. Ligtas ang mga magulang mo. Ngunit kinaumagahan, tumawag ang pinsan kong si Katrina. Annalise, masamang balita. Gumuho ang bahay ninyo. Ano? Dahil sa baha, tuluyang gumuho ang bahay. Nakalabas naman sina tita at tito, pero tinangay ng agos ang lahat. Napaupo ako sa sahig. Nahulog ang cellphone ko. Tumatakbong lumapit si Mateo. Anong nangyari? Ang bahay. Gumuho ang bahay namin. Naging seryoso ang mukha ni Mateo. Lumapit din si Mang Lito. Anong gumuho? Humagulgol ako. Ang bahay na tinirhan ng mga magulang ko sa buong buhay nila. Ang paggawaan ng bisikleta ni Papa, ang mga gamit ni Mama lahat ay tinangay ng putik na tubig. Agad na tumawag si Mateo sa embahada ng Netherlands. Pakisuyo, alamin ninyo ang kalagayan ng mga biyenan ko. Pagkalipas ng 2 oras, nakumpirma, nasa isang evacuation center ang aking mga magulang. Hindi sila nasaktan, ngunit nawala ang lahat sa kanila. Magdamag akong umiyak. Habang ako ay nasa Pilipinas, nagdurusa ang aking mga magulang at wala akong magawa para sa kanila. Tumawag ulit si Katrina. Annalise, malaking pera ang kailangan para makapagpatayo ulit ng bahay. Di ba't maganda ang buhay mo dyan sa Pilipinas? Makakapagpadala ka ba ng pera? Wala akong masabi. Ate, wala rin akong pera. Kakasimula ko lang magtrabaho. Kung ganoon, humingi ka sa asawa mo. Maraming pera ang mga Pilipino, di ba? Hindi kasi. Sabi na nga ba, walang silbi ang pagpunta mo dyan. Hindi mo man lang matulungan ang mga magulang mo. Pinatay niya ang tawag. Gumuho ang mundo ko. Tama si Katrina. Isa akong walang silbi. Hindi ko masabi kay Mateo. Nag-iipon siya para sa bahay namin. Paano ko hihilingin sa kanya ang pera para sa pagpapatayo ng bahay ng pamilya ko? Ilang araw akong hindi makakain ng maayos. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho. Napansin ito ni Mang Lito. Annalise, anong problema? Wala po, Tay. Huwag kang magsinungaling. Nakasulat sa mukha mo.
Sa huli, umiyak ako at ikinuwento ang lahat. Ang pagguho ng bahay namin, ang kalagayan ng mga magulang ko, ang pangangailangan namin ng pera, at ang hiya kong sabihin ito kay Mateo. Matagal na nag-isip si Mang Lito bago nagsalita. Sabihin mo kay Mateo, hindi po pwede. Nag-iipon po siya para sa bahay namin. Kailangan mong sabihin, mag-asawa kayo. Sa mag-asawa dapat pinagsasaluhan ang problema. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Mateo ang lahat. Nakikinig lang siya hanggang sa matapos ako at nagsalita siya. Sige, ako na ang bahala. Mateo, okay lang ba? Ang mga magulang mo ay magulang ko na rin. Natural lang na tulungan natin sila. Kinaumagahan, kinuha ni Mateo ang passbook. Ang passbook na naglalaman ng ipon namin para sa bahay. Ano kaya ang gagawin niya? Inilapag ni Mateo ang passbook sa mesa. Napigil ko ang aking hininga. Mateo? Yan. Annalise? Ipapadala natin ang perang ito sa Netherlands. Hindi pwede. Pera yan para sa bahay natin. Ang bahay, mamaya na yan. Mas importante ang mga magulang mo ngayon. Humagulgol ako. Patawad. Patawad talaga. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Pamilya tayo. Nang araw na iyon, pumunta si Mateo sa bangko at ipinadala ang pera. Halos isar 1.5 milyon. Ang buong ipon niya sa loob ng 3 taon. Nakatayo ako sa tabi niya, walang tigil sa pag-iyak. Mateo, babayaran ko yan. Pangako, babayaran ko. Hindi mo kailangang bayaran, pera natin yan. Tinawagan ko ang aking ina sa Amsterdam. Ma, nagpadala po kami ng pera. Ano? Annalise, saan ka kumuha ng ganito kalaking pera? Si Mateo po ang nagpadala. Ipatayo niyo po ulit ang bahay. Narinig ko ang paghagulgol ng aking ina sa kabilang linya. Pasalamatan mo siya para sa akin. Maraming salamat. Ngunit may naging problema. Nalaman ito ng pinsan ni Mateo, si Marites. Dumating siya sa bahay, namumula sa galit ang mukha. Mateo, nababaliw ka na ba? Ipinadala mo ang pera para sa bahay niyo sa mga biyanan mo? Ate, pera ko yun. Ako ang magpapasya kung saan ko gagastusin. Hindi makatwiran yan. 3 taon mong inipon yun tapos ibibigay mo lang sa pamilya ng asawa mong dayuhan? Tumingin sa akin si Marites. Annalise, plinano mo to, no? Inakit mo ang lalaking Pilipino para makuha ang pera niya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi po totoo yan, ate. Anong hindi totoo? Sinabi mong binaha kayo para magpadala siya ng pera. Sumingit si Mang Lito. Marites, tama na. Tay, bakit yung ba kinakampihan ng babaeng yan? Asawa ko na siya, Tay. Kapag nangangailangan ng pamilya ng asawa ko, natural lang na tumulong ako. Hay naku, nakakainis. Mateo, mag-isip ka nga. Hindi ka na nga makapagpatayo ng bahay, tapos ganyan pa. Sumigaw si Mateo. Ate, umalis na po kayo. Ngayon din. Ano? Bahay ko po ito. Umalis na kayo. Galit na umalis si Marites. Pabagsak niyang isinara ang pinto. Napaupo ako. Tinapik ni Mang Lito ang aking balikat. Huwag mo nang isipin yun. Ganoon lang talaga yun. Pero hindi ako okay. Tama si Marites. Sinisira ko ang kinabukasan ni Mateo. Gabi sinabi ni Mateo, Annalise, hindi ako nagsisisi sa pagtulong sa mga magulang mo. Talaga? Oo. Masaya pa nga ako. Dahil nakatulong ako sa pamilya mo. Niyakap ko si Mateo. Salamat. Hinding-hindi ko ito malilimutan habang buhay. Makalipas ang ilang araw, gumawa ng mas malaking desisyon si Mateo. Annalise, pupunta ako sa Netherlands. Ano? Pupunta ako para tumulong sa pagpapatayo ng bahay. Nag-file na ako ng leave sa trabaho. Hindi pwede. Paano ang trabaho mo? Okay lang. 1 buwan lang ako doon. Sumabat si Mang Lito. Sasama ako. Itay, karpintero ako dati, di ba? Makakatulong ako sa pagtatayo. Napaiyak ako. Bakit ganito kabubuti ang mga taong ito? Pagkaraan ng 1 linggo, lumipad sina Mateo at Mang Lito papuntang Amsterdam. Hinatid ko sila sa airport. Mag-ingat po kayo. Oo, huwag kang mag-alala. Babalik kami agad. Umalis ang eroplano. Mag-isa akong umuwi. Sobrang tahimik ng bahay. Makalipas ang ilang araw, nag-video call si Mateo. Nasa kinatatayuan ng bahay namin sa Amsterdam. Mga sirang pader, bakas ng putik, isang magulong lugar. Puno ng putik sina Mateo at Mang Lito habang nagtatrabaho. Mateo, uy, nagtatayo na kami ng mga poste. Mabilis lang dahil tinutulungan ako ni Itay.
Sumilip din si Mang Lito sa kamera. Annalise, huwag kang mag-alala. Matatapos din namin to agad. Umiyak ako. Sa screen, basang-basa sila ng pawis. Ngunit nakangiti sila. Ilang araw pa tumawag ang pinsan kong si Katrina. Annalise, grabe ang asawa mo at ang biyenan mo. Bakit po? Araw-araw, mula madaling araw hanggang gabi, nagtatrabaho sila. Sobrang sipag. Pati mga kapitbahay namin, hanga sa kanila. Iba na ang tono ng boses ni Katrina. Hindi na malamig tulad ng dati. Patawarin mo ako, Annalise, sa mga masasakit na sinabi ko. Napakaswerte mo sa asawa mo. Tumulo ang luha ko. Okay lang po, ate. Pagkaraan ng isang buwan, bumalik sina Mateo at Mang Lito. Nang makita ko sila sa airport, humagulgol ako. Pumayat si Mateo at si Mang Lito ay medyo nakukubana, tila sumasakit ang likod. Salamat po sa lahat, sabi ko habang umiiyak. Wala yon, ginawa lang namin ang tama, nakangiting sabi ni Mateo. Pag-uwi, naghapunan kami. Sabi ni Mateo, tuwang-tuwa ang mga magulang mo at matibay ang pagkakagawa ng bahay. Salamat, maraming salamat. Annalise, ngayon tayo naman magsimula ulit tayo mag-ipon para sa bahay natin. Tumango ako. Ngunit sa puso ko, nangako ako. Sa pagkakataong ito, ako naman ang mauunang mag-ipon. Hindi pwedeng lagi na lang akong tumatanggap mula kay Mateo. Ngunit hindi ko alam na ang pangakong iyon ang magdadala sa akin sa isang malaking pagsubok. Ano kaya ang mangyayari sa akin? Pagkabalik ni na Mateo at Mang Lito mula sa Netherlands, nagdesisyon ako. Kailangan kong magtrabaho ng mas maigi para makaipon. Hindi sapat ang trabaho sa kainan. Gumigising ako ng alas 5 ng madaling araw para magtrabaho sa isang pagawaan ng atsara sa loob ng 2 oras. Sa tanghali, pumapasok ako sa kainan at sa gabi, nagtuturo ako ng Dutch online. 16 na oras akong nagtatrabaho araw-araw. Hindi alam ni Mateo. Hindi niya alam na palihim akong umaalis sa madaling araw para magtrabaho. Pagod ako, pero tiniis ko. Kapag naiisip ko ang sakripisyo ni Mateo para sa akin, baliwala ang pagod na ito. 1 buwan ang lumipas. Naramdaman kong bumibigat ang aking katawan. 2 buwan, nahihilo na ako. 3 buwan, minsan ay nagdidilim ang aking paningin. Napansin ito ni Mang Lito. Annalise, bakit ganyan ang itsura mo? Ang payat mo. Okay lang po ako, Tay. Huwag kang magsinungaling. Alam kong umaalis ka ng madaling araw. Itay, kailangan mong sabihin kay Mateo. Baka mapano ka niyan. Pero hindi ko sinabi. Inisip kong kaunting tiis na lang. Ngunit isang araw, habang nagtatrabaho sa kainan, bigla akong bumagsak. Nagdilim ang aking paningin at naramdaman kong bumabagsak ako sa sahig. Annalise, Annalise. Narinig ko ang boses ng may-ari ng kainan mula sa malayo. Pagmulat ko, nasa ospital na ako. Puting kisame, amoy ng gamot. Sa tabi ko, umiiyak si Mateo. Annalise, gising ka na. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang aking kamay. Patawad, sabi ko. Anong patawad? Bakit mo ginawa to sa sarili mo? Para makaipon. Para sa bahay natin. Humagulgol si Mateo. Ano bang mas importante? Ang bahay o ikaw? Dumating din si Mang Lito. Namumutla ang kanyang mukha. Annalise, pasensya na. Dapat pinigilan kita. Hindi po, Tay. Kasalanan ko po. Pumasok ang doktor. Sino po ang kasama ng pasyente? Ako po. Sagot ni Mateo. Malubha po ang kalagayan ng asawa ninyo. Sobrang pagod at kulang sa nutrisyon at may anemia rin siya. Sandaling tumigil ang doktor. Pero ano po? Apurang tanong ni Mateo. Buntis po siya. Huminto ang mundo. Ano po? 10 linggo na po. At kambal. Hindi ako makapaniwala. Buntis, kambal. Mas humigpit ang hawak ni Mateo sa aking kamay. Totoo po ba, Dok? Totoo po ba? Opo. Congratulations. Pero dahil po sa sobrang pagod ng ina, may panganib ng premature birth. Kailangan niya ng absolute rest. Umalis ang doktor. Niyakap ako ni Mateo. Umiiyak siyang niyakap ako. Salamat, Annalise. Maraming salamat. Umiiyak din si Mang Lito. 2 apo agad. Salamat sa Diyos. Nalilito ako. Tuwa at takot ang sabay kong naramdaman. Magiging ina na ako? Ina ng kambal? Ilang araw akong nanatili sa ospital. Araw-araw akong binibisita ni Mateo. Nag-leave siya sa trabaho para manatili sa tabi ko. Patawad, pinag-alala kita. Huwag mong isipin yon. Ang importante,
ligtas ang mga anak natin. Si Mang Lito naman ay nagdadala ng sabaw na niluto sa bahay. Inumin mo to para lumakas ka. Salamat po, Tay. Tinawagan ko rin ang mga magulang ko sa Netherlands. Ma, buntis po ako. Kambal daw. Umiiyak ang aking ina sa kabilang linya. Congratulations, anak. Magiging ina ka na. Tuwang-tuwa rin ang aking ama. Pasalamatan mo si Mateo para sa amin. Alagaan kanyang mabuti. Nagpadala rin ng text message si Katrina. Congrats, kambal pa. Biniyayaan ka, magpagaling ka. Lahat ay bumabati. Ngunit natatakot ako. Magiging mabuti kaya akong ina? Pati si Marites ay dumalaw sa ospital. Iba na ang ekspresyon ng kanyang mukha, malumanay na. Annalise, pasensya na sa mga nasabi ko dati. Okay lang po yun, ate. Hindi. Nagkamali ako sa'yo. Mabuti ka palang tao. Mahal mo talaga si Mateo. Hinawakan niya ang aking kamay. Congratulations sa kambal. Alagaan mo sila ng mabuti. Napaiyak ako. Nagpapasalamat ako sa lahat. Pagkalabas ng ospital, nagpahinga na lang ako sa bahay. Itinigil ko na lahat ng trabaho. Mahigpit itong ipinagbawal ni Mateo. Ikaw at ang mga bata ang pinakaimportante. Ako na ang magtatrabaho. Si Mang Lito naman ay araw-araw nagluluto ng masusustansyang pagkain. Sabaw ng manok, bulalo, sinigang na isda. Kainin mo yan. Kung kambal, dapat doble rin ang kain. Unti-unting lumaki ang aking tiyan. Sa tuwing nakikita ko ang ultrasound, namamangha ako. May 2 buhay na lumalaki sa loob ko. Gabi-gabi kinakausap ni Mateo ang aking tiyan. Mga anak, si Papa to. Lumaki kayong malusog, ha? Masaya ako. Ngunit kasabay nito, iniisip ko. Ano na ang gagawin ko? Paano ko aalagaan ang kambal habang tinutulungan si Mateo? At bigla, may naalala ako. Ang tradisyonal na tsaang herbal na itinuro sa akin ng aking ina sa Amsterdam. Baka ito na ang sagot. Nang mga 5 buwan na ang aking pagbubuntis, nagsimula akong gumawa ng tradisyonal na tsaang herbal mula sa Netherlands sa bahay, gamit ang paraang itinuro ng aking ina. Pinaghalo ko ang mga pinatuyong chamomile, linden, at luya. Noong una, para lang sa sarili kong inumin. Kapag namamaga ang aking katawan at pagod ako, malaking ginhawa ang 1 tasa ng tsaa. Ano yan? Tanong ni Mateo. Tradisyon na tsaa sa amin. Maganda para sa mga buntis. Masarap. Mabango rin. Uminom din si Mang Lito. Pwede mong ibenta yan. Talaga po, Tay? Oo. Gusto ng mga tao ngayon ang mga ganyang natural at masustansya. Hindi ko naisip na pwede pala itong pagkakitaan. Makalipas ang ilang araw, ipinatikim ko ang tsaa sa mga kaklase ko sa Tagalog class. Annalise, saan mo ito nabili? Ako ang gumawa. Talaga? Ang sarap! Pwede mo ba akong gawan? Oo naman, walang problema. Naging maganda ang reaksyon. Nagsimula silang mag-order. Annalise, pagawa naman ng 10 pakete. Ibibigay ko sa mga kaibigan ko. Nagsimula akong gumawa ng paunti-unti sa bahay. Ako na rin ang nag-empake. Inilagay ko sa maliliit na supot na tela na may disenyong windmills. Nagmungkahi si Mateo na ibenta ito online. I-post mo sa Instagram. Doon na bumibili ang mga tao ngayon. Bagamat hindi ako sanay, sinubukan ko. Kumuha ako ng litrato at nagsulat ng maikling deskripsyon. Tradisyon na tsaa mula sa Amsterdam. Resipe na minana sa aking ina. Mabuti para sa mga buntis at bagong panganak. Noong una, walang reaksyon. Pero makalipas ang ilang araw may nag-comment. Saan po ito mabibili? Magkano po? Unti-unting pumasok ang mga order. 5, 10 pakete sa isang araw. Natuwa ako. Kahit malaki na ang tiyan ko, kaya ko pa rin gawin. Nakaupo lang ako habang naghahanda ng mga sangkap at nag-iimpake. Tumutulong si Mateo. Pagka-uwi niya, sabay kaming nag-iimpake. Sa weekend, siya ang nagde-deliver. Si Mang Lito naman gumawa ng mga patuyuan para sa mga sangkap. Gamitin mo to para mas mabilis matuyo. Pagkaraan ng 1 buwan, dumami bigla ang mga order. Isang sikat na vlogger ang nag-feature ng aking tsaa. Isang tsaa na gawa sa bahay ng isang asawang Dutch. Kuwento ng pag-ibig ng isang asawang Pilipino na itinayong muli ang tahanang sinira ng baha. Isang tsaa na puno ng puso. Kumalat ang post na iyon, umaabot na sa 100 ang orders sa isang araw. Hindi ko na kaya. Mateo, paano na to? Sobrang dami. Mabuti yan. Dahan-dahanin mo lang. Pero gusto kong kunin lahat ng order. Kahit malaki na ang tiyan ko, nagtatrabaho ako hanggang gabi. Pinigilan ako ni Mateo. Annalise, huwag mong pilitin.
Isipin mo ang mga bata. Okay lang ako, kaunti na lang. Ngunit nagkaproblema ulit. Madalas manigas ang aking tiyan. Sumasakit din ang aking likod. Pumunta kami sa ospital. Nag-aalala ang mukha ng doktor. Mrs., napagod po kayo, no? Kaunti lang po. Ang kambal na pagbubuntis ay maselan. May senyales po ng premature labor. Kailangan niyo pong ma-admit. Na-admit na naman ako. Sa pagkakataong ito, 2 buwan. Si Mateo ay pagod na sa pabalik-balik sa trabaho at ospital. Si Mang Lito ang tumatanggap ng mga order ng tsaa. Annalise, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Pero sobrang dami ng order, hindi na kinaya ni Mang Lito mag-isa. Sa huli, pansamantala naming itinigil ang pagtanggap ng order. Nalungkot ako. Pakiramdam ko, pinalampas ko ang isang magandang pagkakataon. Sabi ni Mateo, okay lang yan. Pagkapanganak mo, pwede nating ituloy. 8 buwan na ang pagbubuntis ko. Tahimik akong nakahiga sa ospital. Palaki ng palaki ang aking tiyan at malikot ang mga bata. Sa tuwing may ultrasound, sinasabi ng doktor, malusog ang mga bata. Kaunting tiis na lang. Isang gabi, bigla akong nakaramdam ng matinding sakit. Nurse! Tumakbo ang nurse. Humihilab na po. Oo, sobrang sakit ng tiyan ko. Dumating ang doktor. Mrs., lalabas na po ang mga bata. Ihanda na natin ang operating room. Ngayon na po? Opo. Delikado na kung maghihintay pa tayo. Tinawagan ko si Mateo. Mateo! Manganganak na ako! Papunta na ako. Hintayin mo ako. Dinala ako sa operating room. Natatakot ako. Kakayanin ko kaya ito? Sinimulan na ang anesthesia. Unti-unti akong nawalan ng malay. Ang huli kong narinig ay iyak ng isang sanggol. Naging ina na ako. Pagmulat ko, nasa tabi ko si Mateo. May karga siyang isang maliit na sanggol. Annalise, ang anak nating babae. Babae? Oo, kambal na babae. Iniabot sa akin ni Mateo ang umiiyak na sanggol. Maliit at mapulang mukha, maliliit na kamay, maliliit na paa. Ang pinakamagandang sanggol sa buong mundo. Hello baby! Ako si Mama. Umiyak ako. Luha ng kaligayahan. Ikinarga ko rin ang isa pang sanggol. Ganoon din kaliit at kaganda. Anong ipapangalan natin sa kanila? Tanong ko. Ikaw ang mag-isip, sabi ni Mateo. Nag-isip ako. Ako, na lumaki sa tabi ng mga kanal ng Amsterdam, ay nanganak ng kambal na babae sa Pilipinas. Sila ang magiging tulay ng Netherlands at Pilipinas. Isabela at Annika. Isang pangalan mula sa Pilipinas. At isang pangalan bilang alaala sa Netherlands. Gusto ko yan. Perpekto. Nang gabing iyon, natulog akong yakap ang aking 2 anak na babae. Ako na ang pinakamasayang ina sa buong mundo. Ngunit ito pa lang ang simula. Paano ko sila papalakin habang itinataguyod ang kinabukasan ng aming pamilya? Sa loob ng 1 buwan pagkatapos kong manganak, para akong wala sa sarili. Nagkapalit ang gabi at araw. At paulit-ulit lang ang pagpapasuso at pagpapalit ng lampin. Si Isabel at Anika ay salitan sa pag-iyak. Kapag pinatulog ko ang isa, gigising naman ang isa pa. Nag-leave si Mateo sa trabaho ng 1 buwan. Magkasama naming inalagaan ang mga bata. Sa gabi, nagpapalitan kami. Mateo, ako na, magpahinga ka na. Hindi. Sabay tayo. Si Mang Lito naman ang nag-aalaga sa mga bata sa umaga. Annalise, matulog ka muna. Ako na ang bahala. Salamat po, Tay. Dumating din ang mga magulang ko mula sa Netherlands. Dinalaw nila ang kanilang mga apo. Umiyak ang aking ina sa airport. Ang anak ko, ina na. Naantig din ang aking ama. Mateo, salamat. Salamat sa pag-aalaga sa anak namin. Yumuko si Mateo. Tungkulin ko po yun, Tay. 1 buwan silang nanatili. Tinulungan ako ng aking ina sa pag-aalaga at ang aking ama naman ay kasama ni Mang Lito sa mga gawaing bahay. Hindi man sila magkaintindihan sa salita, nagkakaunawaan sila sa senyasan. Isang gabi, nagiinuman ang 2 ama sa bakuran. Walang salita, nagtatagayan lang sila. Cheers! Pareho silang natawa. Napaiyak ako habang pinagmamasdan sila. Ito pala ang ibig sabihin ng pamilya. Bago umalis ang aking mga magulang, sinabi sa akin ni Mama, Annalise, napakaswerte mo. May mabuti kang asawa, mabuting biyenan, at malulusog na mga anak. Dahil po sa inyo yun, Ma. Hindi. Dahil magaling ka. At magiging mas magaling ka pa. Pagkaalis nila, bumalik ako sa realidad. Unti-unting lumalaki ang kambal. Ang kanilang unang ngiti, unang pagdapa,
Bawat sandali ay isang himala. Ngunit may problema. Kinakapos kami sa pera. Ang sahod ni Mateo ay sapat lang para sa aming pangangailangan. Gatas, lampin, bayad sa ospital lahat ay doble. Gusto ko sanang simulan ulit ang paggawa ng tsaa. Pero kaya ko ba habang nag-aalaga ng kambal? Nagmungkahi si Mang Lito. Annalise, sa umaga, ako ang mag-aalaga sa mga bata. Magtrabaho ka. Pero tay, mapapagod po kayo. Okay lang. Ang pag-aalaga sa mga apo ko, ang pinakamasaya kong gawin. Sinimulan ko ulit gumawa ng tsaa. Sa pagkakataong ito, mas planado. Nag-import ako ng mga sangkap mula sa Netherlands at ginawang mas profesional ang packaging. Gumawa ng website si Mateo, Annalise Dutch Herbal Tea, tsaa na may pagmamahal ng isang ina. Nagsimula ulit pumasok ang mga order. Sa pagkakataong ito, mas marami pa. Kumalat ang balita. Tsaa na gawa ng isang ina habang nag-aalaga ng kambal, kaya siguradong puno ng pagmamahal. Isang TV station ang tumawag, Mrs. Annalise Santos, pwede po ba kayong interviewin? Interview? Opo. Bilang isang success story ng isang multicultural na pamilya, nag-alinlangan ako. Nahihiya akong lumabas sa TV. Ngunit sabi ni Mateo, magandang pagkakataon yan. Ibahagi natin ang kwento natin. Umi-ere ang programa. Ang baha sa Amsterdam, ang sakripisyo ni Mateo, ang pagsilang ng kambal, ang negosyo ng tsaa, lahat ay isinalaysay sa loob ng 50 minuto. Sumabog ang reaksyon, umabot sa 500 order sa isang araw. Hindi ko na kaya mag-isa. Nag-resign si Mateo sa trabaho. Ano? Nag-resign ka? Oo. Mag-focus na tayo sa negosyo natin. Pero paano ang stable na sahod? Okay lang yan, mas lalago pa ang negosyo natin. Tiwala lang. Si Mateo na ang humawak sa distribution at marketing. Si Mang Lito sa mga sangkap, ako naman sa pagtimpla at quality control. Nagsimula na ang aming family business. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang kita namin ay umabot na sa 1 million kada buwan. Hindi ako makapaniwala. Mateo, totoo ba to? Totoo. Nagawa natin. Pagkaraan ng 1 taon, nagtayo kami ng isang maliit na pagawaan. Kumuha kami ng 3 empleyado, mga ina rin na galing sa multicultural na pamilya. Ma'am Annalise, salamat po sa trabaho. Ipinagmamalaki ko ang aking sarili. Nakakatulong na ako sa ibang tao. Dumalaw si Marites. Sa pagkakataong ito, para humingi ng tawad. Annalise, patawarin mo ako sa mga nasabi ko dati. Okay lang po yun, ate. Nakaraan na yon. Hindi. Nagkamali talaga ako. Isa kang biyaya sa pamilya namin. Nag-message din si Katrina. Annalise, proud ako sa'yo. Hindi ko akalain na magtatagumpay ka ng ganito. Pasensya na kung nainggit ako sa'yo dati. Sumagot ako. Okay lang, ate. Naiintindihan ko. Pagkaraan ng 2 taon, nagtayo kami ng isang maliit na community center sa Amsterdam. Isang lugar para sa mga pamilyang naapektuhan ng baha. Nagbibigay kami ng libreng tsaa at trabaho. Bumista kami ni Mateo sa Amsterdam, kasama ang kambal. Isabella, Anika, ito ang bayan ni Mama. Namangha ang mga bata sa kanilang paligid. Umiiyak kaming sinalubong ng aking mga magulang sa harap ng center. Salamat, Annalise. Salamat, Mateo. Masaya ako. Dahil may naibabalik ako sa aking bayan. Sa Pilipinas, nagsimula rin akong tumulong sa mga ina ng multicultural families. Libreng pamimigay ng tsaa, pagpapayo, at pagbabahagi ng impormasyon. Ma'am Annalise, dahil sa inyo lumakas ang loob ko, sabi ng isang asawang Dutch. Nakatanggap din ako ng tulong dati. Panahon na para ako naman ang tumulong. Ngayon, 5 taong gulang na ang kambal. Natututo sila ng Filipino at Dutch nang sabay, Mama, gusto kong pumunta sa Amsterdam. Bakit? Nami-miss ko si Lola. At gusto kong kumain na stroopwafels. Napangiti ako. Ang mga anak kong ito ay mahal ang 2 bansa. Ano pa kaya ang naghihintay sa amin sa hinaharap? Ngayon, 30 taong gulang na ako. 8 taon na mula nang dumating ako sa Pilipinas. Ang kambal ay 5 taong gulang na at ang aming negosyo ng tsaa ay kilala na sa buong bansa. Nakapasok na kami sa mga department store at nagsimula na ring mag-export. Ngunit sinisikap ko pa ring mamuhay ng simple. Marami kaming pera pero hindi kami maluho. Nakatira pa rin kami sa maliit na bahay na iyon, kasama si Mang Lito, si Mateo at ang kambal. Tinanong ako ng mga tao, bakit hindi kayo lumipat sa mas malaking bahay? Mas gusto namin dito.
Marami kaming alaala dito. Si Mang Lito ay 72 taong gulang na. Hindi na kasing lakas ng dati, pero siya pa rin ang nag-aalaga sa kanyang mga apo. Lolo, ano pong gagawin natin ngayon? Punta tayo sa parke, mag-swing tayo. Si Mateo ay mas naging abala. Habang lumalaki ang negosyo, umabot na sa 20 ang aming empleyado, ngunit pamilya pa rin ang kanyang prioridad. Annalise, uuwi ako ng maaga ngayon. Birthday ni Isabela, di ba? Salamat, mahal. Si Isabela at Anika ay nag-aaral na sa kindergarten. Marami silang kaibigan at napakaliksi. Mama, may presentation po kami ngayon. Talaga? Manonood si Mama, pangako. Magaling sila sa Filipino at Dutch. Sa bahay, pinaghahalo nila ang dalawang wika. Mama, ik heb honger. Gutom na po ako. Ipinagmamalaki ko ang mga anak kong ito. Dahil dala nila ang galing ng dalawang kultura. Isang araw, tumawag ang eskwelahan. Sinuntok po ni Isabela ang kaklase niya. Ano po? Pumunta ako sa eskwelahan. Umiiyak si Isabela. Bakit mo sinuntok ang kaklase mo? Inasar niya po kayo, Mama. Anong sabi niya? Bakit daw po puti kayo at iba? Kumirot ang puso ko. May ganito palang pag-iisip. Kinausap ko ang guro. Pasensya na po. Pero nasaktan din po ang anak ko. Naiintindihan ko po. Kakausapin ko rin po ang magulang ng batang iyon. Pag-uwi, niyakap ko si Isabela. Isabela, kinakahiya mo ba na Dutch si Mama? Hindi po. Proud po ako sa inyo, Mama. Kung ganoon, bakit ka umiyak? Kasi po, siniraan niya kayo. Nagalit po ako. Napaiyak ako. Hindi ko alam na ganito katatag ang anak ko. Salamat, Isabela. Pero sa susunod, huwag mo nang saktan, ha? Kausapin mo na lang. Opo, Mama. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng multicultural understanding class sa eskwelahan. Inimbita nila ako. Mrs. Santos, pwede po ba kayong magkuwento tungkol sa Netherlands? Sipo, sa harap ng mga bata, ipinakilala ko ang kultura ng Netherlands. Ang mga tradisyonal na kasuotan, pagkain at pagbati. Sa amin, ang hello ay hallo. Ginaya ako ng mga bata. Hello! Proud na proud si Isabela at Anika. Ang galing ni Mama, no? Mula noon, nagbago ang mga bata. Pati ang batang nanokso kay Isabela ay humingi ng tawad. Sorry, Isabela. Hindi ko alam. Ang ganda pala ng Netherlands. Naintindihan ko. Ang diskriminasyon ay nagmumula sa kawalan ng kaalaman. Pagkaraan ng 2 taon, nagsulat ako ng isang libro. Ang paamagat ay Mula Amsterdam hanggang Batangas. Isang landas na pinag-isa ng pag-ibig. Isinalaysay ko ang kwento ng aking buhay. Ang baha, ang sakripisyo ni Mateo. Ang kambal, ang negosyo ng tsaa, naking bestseller ang libro. Daan-daan ang pumunta sa aking book signing. Annalise, dahil sa kwento mo, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Salamat, kaya mo rin yan. Dumami ang aking mga TV appearance. Ngunit iisa lang ang lagi kong mensahe. Ang pag-ibig at pamilya ang pinaka-importante. Higit pa sa pera o tagumpay. Binigyan ako ng parangal ng gobyerno ng Netherlands. Outstanding Dutch Citizen Abroad. Sa Amsterdam, ginanap ang seremonya. Kasama ko ang buong pamilya. Miss Annelies, congratulations. You are the pride of the Netherlands. Yumuko ako. Salamat po. Pero sinuwerte lang po ako. Binigyan din ako ng parangal ng gobyerno ng Pilipinas. Outstanding contribution to a multicultural society. Sa Maynila ginanap ang seremonya. Mrs. Santos, isa po kayong huwaran sa lipunang Pilipino. Muli akong yumuko. Salamat po. Salamat sa pagtanggap ninyo sa akin. Ngunit ang pinaka-ipinagmamalaki kong sandali ay iba. Kapag yakap ni Mang Lito ang kanyang mga apo at nakangiti. Kapag hinawakan ni Mateo ang aking kamay at sinabing, Mahal kita. Kapag sinabi ni na Isabela at Anika na, Mama, you're the best. Ngayon, pabalik-balik ako sa Netherlands at Pilipinas. Pareho ko nang itinuturing na tahanan ang dalawang bansa. Ang community center sa Amsterdam ay patuloy na tumutulong at dito sa Pilipinas, nagtayo na rin ako ng isang foundation para sa mga multicultural families. Tinanong ako ng mga tao, Masaya ka ba? Sobra. Hindi ko akalain na magiging ganito ako kasaya. Ano pa ang pangarap mo? Ngayon, may bago akong pangarap. Gusto kong tulungan ang mas marami pang multicultural families. Hindi lang ang mga asawang Dutch na pumunta sa Pilipinas, kundi ang lahat ng asawang dayuhan mula sa iba't ibang bansa.
Kaya noong nakaraang taon, itinayo ko ang bahay na magkakasama. Isang maliit na gusali sa Lipa. Ang unang palapag ay isang cafe. Ang pangalawa ay training room. At ang pangatlo ay counseling office. Tuwing Huwebes ng hapon, nagtitipon ang mga ina mula sa iba't ibang kultura. Hello Annalise, si Maria mula sa Amerika, si Lina mula sa China, si Sofia mula sa Japan, lahat sila tulad ko ay napangasawa ng Pilipino. Anong gagawin natin ngayon? Ngayon, mag-aral tayong gumawa ng bibingka. Habang nagluluto, nagkukuwentuhan kami. Nung una, nahirapan din ako. Hindi ako marunong magtagalog at hindi ko gusto ang pagkain. Ako rin! Lagi kong iniisip ang bayan ko. Pero lilipas din yan. Ngayon, Pilipinas na ang tahanan ko. Umuuwi silang may bagong pag-asa. At ako rin, lumalakas ang loob. Tuwing Sabado may programa para sa mga bata. Nagtitipon ang mga batang may magkahalong lahi para pag-aralan ang kultura ng kanilang mga magulang. Ngayon, lalaruin natin ang piko. Sina Isabela at Anika ang nagpapakita kung paano. Ganito po yon. Masaya ang mga bata. Batang Pilipino, batang Dutch, batang Amerikano, lahat ay naglalaro ng magkakasama. Ito ang tunay na pagkakaisa. Naisip ko, isang araw tumawag ang gobyerno. Mrs. Santos, maaari po ba kayong maging bahagi ng aming Multicultural Policy Advisory Committee? Ako po. Opo. Dahil marami po kayong karanasan. Pumayag ako. Bawat 3 buwan, pumupunta ako sa Maynila para dumalo sa mga pulong. Kailangan nating dagdagan ng suporta para sa mga multicultural families, lalo na sa pag-aaral ng wika at job training. Importante rin ang suporta sa mga bagong panganak. Maraming ina ang nag-iisa. Ang mga opinyon ko ay isinasama sa mga pulisiya. Ipinagmamalaki ko ito, ngunit ang pinakaimportante pa rin ay ang pamilya. Gusto pang palakihin ni Mateo ang negosyo. Annalise, paano kung mag-import din tayo ng tsaa mula sa Thailand at Indonesia? Maganda yan. Mas marami tayong bansang makakaugnayan. Hinihina na ang kalusugan ni Mang Lito. Madalas na siyang pumunta sa ospital. Tay, okay lang po kayo? Oo naman. Ganyan talaga kapag tumatanda. Pero nag-aalala ako. Paano na ang pamilya namin kung wala siya? Sina Isabela at Anika ay pumasok na sa elementarya. Mama, ang saya po sa school. Ano ang pinakamasaya? Yung kalaro ko po ang mga kaibigan ko. Lumalaki silang mabubuti. Ngayon, nakakapagsulat na sila ng liham sa Dutch para sa kanilang lola. Lola, miss na kita. Pupunta kami dyan sa summer. Malusog pa rin ang mga magulang ko sa Netherlands. 2 beses sa isang taon, dumadalaw sila dito. Annalise, ang ganda na talaga ng buhay mo. Dahil po sa inyo, ma. Hindi. Dahil sa'yo yan. Isang araw, sinabi ni Mateo, Annalise, magpatayo na kaya tayo ng bahay? Bahay? Oo, nakaipon na tayo. Magpatayo na tayo ng sarili nating bahay. Napaiyak ako. Ang pangarap na binitawan ni Mateo 8 taon na ang nakalipas. Talaga? Oo. Sa pagkakataong ito, malaki. May sariling kwarto si Itay at may sariling kwarto ang mga bata. Pagkalipas ng 3 buwan, natapos ang bahay. Isang 2-story house sa isang tahimik na lugar sa Lipa. Malawak ang bakuran at may hardin. Wow, bahay natin! Tuwang-tuwang sabi ni na Isabela at Anika. Masaya rin si Mang Lito. Sa wakas, natupad na ang pangarap mo, Mateo. Binalikan ko ang aming lumang bahay. Ang pintuan kung saan ako unang tumayo, takot na takot. Ang kwarto kung saan ako unang humiga pagkapanganak sa kambal. Ang kusina kung saan ko unang ginawa ang aking tsaa. Ang lugar na puno ng aming mga alaala. Salamat, bahay. Naging masaya ako dito. Malawak at komportable ang bagong bahay. Ngunit gusto kong dalhin ang init ng lumang bahay, kaya dinala namin ang lumang mesa sa kusina papunta sa bagong bahay. Sa mesang ito nagsimula ang lahat ng kwento natin, sabi ko. Ngumiti si Mateo. Tama ka. Ang mesang ito ang ating yaman. Nang gabing iyon sa bagong bahay, sa lumang mesa, sabay-sabay kaming naghapunan. Si Mang Lito, si Mateo, ako, si Isabela at si Anika. Tagay, lahat kami ay natawa. Gusto kong alalahanin ang sandaling ito habang buhay. Ito ang tunay na kaligayahan. Ngayon ay Disyembre 2025. Ako ay 20 taong gulang, 10 taon na mula nang dumating ako sa Pilipinas. Ang kambal ay 7 taong gulang na, nasa grade 1 na. Si Mang Lito ay 74 na. Hindi na kasing lakas ng dati, pero mahal na mahal pa rin niya ang kanyang mga apo.
Si Mateo ay 44 na. May mga puti na sa kanyang buhok pero gwapo pa rin. Kaninang umaga, gumising ako tulad ng dati. Nagtitimpla na ng kape si Mateo sa kusina. Good morning. Good morning din. Anong plano mo ngayon? May meeting sa office tapos sa gabi, pupunta tayo sa school play ni Anika. Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Gumising na sina Isabela at Anika. Mama, gutom na po kami. Kain na tayo. Nagluto si Lolo ng paborito ninyong champurado. Lumabas si Mang Lito mula sa kusina. Kain kayo ng marami. May school play mamaya, di ba? Opo, Lolo. Manood po kayo, ha? Oo naman. Hindi pwedeng palampasin ang performance ng mga apo ko. Pagkatapos kumain, hinatid ko ang mga bata sa eskwelahan. Mama, gagalingan po namin. Oo, kaya nyo yan. Huwag kayong kabahan. Nandito lang si Mama. Pumunta ako sa opisina. Ako na ngayon ang co-CEO ng kumpanya, kasama si Mateo. Mayroon na kaming 50 empleyado, ngunit mahalaga pa rin sa akin ang pag-inspeksyon sa mga produkto. Sa hapon, pumunta ako sa bahay na magkakasama. Ngayon ang araw ng pagtitipon ng mga ina. Mahigit 20 ina ang dumalo mula sa iba't ibang bansa. Gabi pumunta kami sa school play. Si Isabela at Anika ay sumayaw ng isang tradisyonal na sayaw mula sa Netherlands, nakasuot ng damit na may tulips. Napaiyak ako. Ipinagmamalaki ng mga anak ko ang kanilang kulturang Dutch. Pagkatapos ng palabas, tumakbo sila sa akin. Mama, magaling po ba kami? Sobra! Kayo ang pinakamagaling. Pag-uwi sa lumang mesa na iyon, kumain kami. 10 taon na ang nakalipas. Kumusta ang araw mo? Tanong ni Mateo. Mabuti. Ikaw? Mabuti rin. Araw-araw. Masaya ako. Napangiti ako. Totoong masaya ako. Gabi pinatulog ko ang mga bata. Mama, ano po ang magiging ako paglaki ko? Tanong ni Anika. Kung anong gusto mo anak? Gusto ko pong maging tulad ninyo. Bakit? Kasi kayo po ang pinakamagaling. Tinutulungan ninyo ang 2 bansa. Napaiyak ako. Salamat Anika. Proud din si Mama sa inyo. Lumabas ako sa sala. Nakaupo si Mateo sa sofa. Iniisip kita, Annalise. Anong iniisip mo? Yung unang beses kitang nakita sa airport, 10 taon na ang nakalipas. Isang takot na 22 taong gulang na babae. Oo, takot na takot ako noon. Tingnan mo ngayon, CEO ka na, may libro, lumalabas sa TV, at may parangal pa mula sa presidente. Dahil sa'yo yan. Hindi. Dahil sa'yo. Nasa tabi mo lang ako. Niyakap ko si Mateo. Salamat. Mamahalin kita habang buhay. Ako rin. Sa labas ng bintana, umuulan ng maliliit na bulaklak mula sa puno ng kalachuchi. 10 taon na ang nakalipas, nang una akong dumating sa Pilipinas, tag-ulan din. Noon, takot ako at malungkot. Ngunit ngayon, iba na. Ito na ang aking tahanan. Lumabas si Mang Lito mula sa kanyang kwarto. Gising pa pala kayo. Opo, Tay. Hindi pa po kami inaantok. Ako rin. Masayang-masaya ko kanina habang pinapanood ang mga apo ko. 3 kaming naupo sa sala. Tahimik na pinagmamasdan ang mga nahuhulog na bulaklak. Annalise, sabi ni Mang Lito. Po, Tay, salamat sa pagdating mo sa pamilya namin. Dahil sa'yo, naging masaya kami. Hindi po, Tay. Ako po ang mas nagpapasalamat. Dahil sa'yo, nagtino si Mateo. At nagkaroon ako ng mga apo. Lahat yan dahil sa'yo. Humagulgol ako. Hinawakan ni Mang Lito ang aking kamay. Huwag mo kaming iiwan, ha? Opo, Tay. Habang buhay, magkakasama tayo. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa aking talaarawan. 10 taon na ang nakalipas nang iwan ko ang Amsterdam, takot ako. Isang dayuhang bansa, mga dayuhang tao. Ngunit ngayon, naiisip ko, iyon ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Nakilala ko si Mateo, si Mang Lito. Isinilang ko ang kambal, nagsimula ng negosyo, at nakatulong sa maraming tao. Lahat ng ito ay isang himala. Gusto kong mabuhay ng ganito habang buhay. Magmahal, magbahagi, at makasama sila. Iyon ang aking pangarap. Kinaumagahan, nagsimula ang isang ordinaryong araw. Ang bango ng kapeng barako, ang tawanan ng mga bata, ang boses ni Mateo, ang pag-ubo ni Mang Lito. Lahat ng tunog na ito ay musika sa aking pandinig. Ang musika ng kaligayahan. Ako si Annalise. Ipinanganak sa Amsterdam, Netherlands at bumuo ng pamilya sa Lipa, Batangas. Ang kwento ko ay hindi espesyal. Nagmahal lang ako.
Ngunit ang pag-ibig na iyon ay lumikha ng mga himala. Kaya mo rin, magmahal ka. At isang himala ang mangyayari.